Chloe San Jose na booking na di umano ang kasinungalingang pinagsasabi. Yan po yung ating bibigyan ng komento, opinion, reaction sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. At palambing naman po, isa lang, bisitahin din po ang ating bagong channel, ang Tagabana TV. Reaction video po ito ng political issue. Muli po akong inyong lingkod, Tagapanood TV, at isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na ito mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Chloe San Jose na booking na, puro kasinungalingan lang daw umano ang lahat ng mga sinasabi niya kay Tony tungkol sa pananakit sa kanya noon. Panuorin at pakinggan ang buong detalye. Hanggang ngayon nga ay marami pa rin ang nagdududa sa mga naging pahayag ni Chloe San Jose noon tungkol sa kanyang pangit daw na karanasan sa kanyang magulang dahil sa pananakit sa kanya. Ito ay nang makapanayam siya ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Isa daw sa pinakamasakit sa kanya ang naranasan niya sa kamay mismo ng kanyang biological mother na nakatira sa Australia na sinasaktan siya. Kwento pa ni Chloe, lola niya raw ang nagpalaki sa kanya sa Australia at wala siyang mother figure na 24/7 ang presensya sa kanya. Nasanay raw siya na ang mga kasama niya ay mga tito, tita, at mga pinsan. Mas naranasan daw niyang magkaroon ng mother figure nang lumipat siya sa Australia kasama ang kapatid na babae. Isa raw sa mga nakaimpluwensya sa kanyang palaban na personalidad ngayon ay kanyang lola, dahil sa pagiging palaban din nito. Ayon pa kay Chloe, malaking adjustment daw ang nangyari sa kanya nang lumipat na siya sa Australia at makasama na ang biological mother, dahil matagal na panahon nga raw siyang walang mother figure. Sa una raw ay naging maayos naman ang pamumuhay niya sa Australia, subalit nang tumuntong na siya sa teenage years, doon na raw nagsimulang maging tough ang lahat. Pag-amin ni Chloe, nagkaroon siya ng problema sa relationship niya sa nadatnang family member sa Australia. Bukod dito, nakaranas umano siya ng pananakit mula sa ina. Hindi raw healthy environment ang nasaksihan ni Chloe kaya sa edad na 16 na ay ninais na niyang umalis sa poder ng ina, at dahil nga menor de edad, naghintay pa raw siya ng 2 taon para tuluyan siyang makaalis. Iyon daw siguro ang dahilan kung bakit nami-misinterpret ng iba ang kanyang personalidad dahil hindi nila alam ang kanyang pinagdaanan sa childhood. Naibahagi niya rin na 7 buwan daw siyang tumira sa poder ng kanyang best friend hanggang sa makatapos siya ng high school, saka lang daw siya bumukod at nakapagrenta ng sariling tirahan. Simula raw nang lumayas siya sa poder ng ina ay sinubukan pa nilang mag-usap subalit hindi raw talaga nag-work, at palagi silang nagbabangayan. Ang huling pag-uusap daw nila ay noon pang 2020. Gayunman, maraming netizens naman ang hindi naniniwala kay Chloe dahil hindi tumutugma ang mga sinasabi niya dahil sa mga galaw nito. Kung totoong sinasaktan daw siya ay bakit bumalik pa siya sa kanilang bahay sa Australia nang lumayas siya, at bakit nagawa niya pang makipagbangayan sa ina. Ibig sabihin lang daw nito ay hindi siya sumusunod sa payo ng kanyang magulang at ibig sabihin ay lumalaban siya sa kanyang nanay. Kung totoong may trauma din daw siya sa kanyang ina dahil sa pananakit nito ay bakit hindi daw tugma sa kanyang kilos at tumatawa-tawa pa habang nagkikwento kay Tony. Kaya naman, sa isang komento ng netizen ay marami ang nakapukaw pansin sa kanyang komento nang mapanood niya ang interview kay Chloe. Ayon sa kanya ay halatang gumawa lang daw ng kwento ito para makakuha ng simpatsya sa mga tao. Narito ang kanyang sinabi, "I watched that interview and knowing her stories that she personality told, grabe daw ang pinagdaanan niya pero ni isang patak ng luha wala ka nakita. Compare sa dami ng true stories na ma-feature dyan sa Tony Talks, mapapaluha yung guest when they look back their true humble beginnings. I don't know, maybe sa iba, but for me di ko naramdaman yung since early, sorry." Kakaiba ang sinasabi niya na strong personality daw niya. Minsan kahit yung pinaka-strong na tao pag pinag-usapan yung hardship sa buhay nagme-meltdown ayon pa sa netizen, na baka domestic violence na daw sa kanya ang pagdidisiplina sa kanya. Makikita naman daw sa kanya na mukhang matigas talaga ang kanyang ulo. Yun nga yung nakakapagtaka doon mga tagapanood. Kasi 'di ba
tayo, kahit sinong tao, pag kinukwento mo yung mga masamang alaala mo, yung mapait na alaala mo sa nakaraan mo, talagang luluha ka. Merong something sa mata mo na talagang kahit hindi man matuloy sa pag-iyak yan, pero talagang mamumuo yung luha mo dyan sa mata eh. Hindi mo po maitatago yan sa mata mo. Ibang parte ng katawan natin, pwedeng magsinungaling po yan mga tagapanood, pero yung mata natin, malabo pong magsinungaling yan. Hindi po ba? Kahit sinong masamang tao o kahit sinong matapang na tao, palabad na tao, kapag nagkwento po yan ng mga nakaraan niya, ng masakit na nakaraan niya, talagang merong kirot sa puso niya at makikita mo magmumutawi o mamumuo talaga yung luha dyan sa mata mga tagapanood eh. Pero ito si Chloe San Jose, nakakapagtaka lang talaga rito, parang pangiti-ngiti pa, chill lang. 'Di ba? Parang wala lang po sa kanya, parang kwentong imbento, para mga ganun po mga tagapanood. O baka sabihin na naman ng iba diyan, masyado kong harsh kay Chloe San Jose at masyadong nakikisawsaw dito. Mga tagapanood, hindi po tayo nakikisawsaw. Ang pagpuna ay bahagi po ng ating buhay yan. Nagkataon lang pumupuna ako gamit ang channel ko. Hindi po ba mga tagapanood? At kung kayo may puna rin po kayo sa akin, malaya naman po kayo, may comment section tayo dyan, punahin nyo po ako ng punahin, para po ma-improve ko pa yung sarili ko. Siyempre pupusuan ko po yan, no hate po tayo dito, love ko po kayo lahat mga tagapanood. Balik po tayo sa video mga tagapanood. Ito lang po nakikita ko dyan, napapansin ko, siguro nung panahon na tumira si Chloe San Jose dun sa nanay niya sa Australia, siyempre may ibang pamilya po yan doon, may mga ibang kasama sa bahay yan, sinabihan niya ng nanay niya. Ito po ay base sa ko lang po mga tagapanood, teorya lang na sinabihan siguro ng nanay niya na rules namin dito sa Australia, ito ang sundin mo anak, ganto, ganyan, ganyan, mga rules na ibinibigay sa kanya. Pero hindi niya po matanggap, ayaw niya po siguro. Dahil sinasabi nga ng nanay niya, matigas po talaga ang ulo ni Chloe San Jose. Dahil nga ayaw niyang sumunod, ayun, nagrebelde po siya. Tapos pinalalabas niya na masama yung kanyang ina. Lagi ko po sinasabi sa channel ko mga tagapanood, oo, ando na po tayo na pwedeng manakit yung nanay, verbal man yan o physical man yan. Pero wala pong ina na mag-iisip po ng masama para sa kanilang mga anak. 'Di ba? Hindi nila kayang tiisin yung mga anak nila. Pinaghirapan po nilang dalhin at ilabas yan 'di ba? Mas matitiis pa ng anak ang ina kaysa yung ina tiisin yung anak. Yun po yung katotohanan dyan mga tagapanood. So baka nagkakamali lang yung iba dyan na kumakampi kay Chloe San Jose na ikinakala nila mabuting tao to. Well, kung mabuti siyang tao, harapin niya ng harap-harapan yung magulang ni Carlos Yulo. 'Di ba? Magpakumbaba po sila at aminin ang pagkakamali at ayusin nila ang problema sa pamilya Yulo. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to, at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana ang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.